Nauna naman sa press briefing na sa Malacanang, nilinaw naman ni Jose Castro na willing naman o nakahanda naman si Pangulong Marcos na ilabas yung kanyang salin kung kinakailangan. Pagtatanong naman kay Jose Castro kung ano yung inaasahang proseso dahil nabanggit niya yung ombudsman na pwedeng isa sa mga mag-initiate nitong lifestyle check. Ang sabi dyan ni Jose Castro, independent institution ng ombudsman kaya ayaw na nilang sabihin kung ano yung prosesong gagawin nito. Narito ang pahayag ng Undersecretary Joel Castro. Sinabi po natin na ang Pangulo, ang buong ehekutibo ay ready for lifestyle check. Oh, bakit sa drug test ayaw nyo? Mas mahirap yung lifestyle check. Ang tagal nun. Eh, yung drug test, simple lang. Uupo ka lang. Kukuhanan ka ng buhok. Saglit lang yun. Tayo na yan. Saglit lang yun. Tapos lalabas na yung resulta nun ilang araw. Oh, bakit sa lifestyle check pwede kayo? Pwede sa drug test, bawal. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Oy. Magandang araw. Mga balateros worldwide, ito na naman po ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat ng YouTube, si Boss D. Marcos Bangag. Ayan, magandang araw po at ayun nga, ulitin natin. Dito na naman po ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat ng YouTube, Boss D. Another day, another uratan session. At ayan na nga. Ano sinasabi ko eh. Oh, another day, another uratan session at pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balon-balunan, kasukasuan ng lahat ng mga kupal, animal buwisit, pabigat, walang silbi. Sweetik, salot, putok sa buhok, hindot, palamunin ng bayang Pilipinas, sinto-sinto, baliw, abnoy, sabog, batak, bangag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magdanakaw, sindikato, kuratong baliling, demonyo, santanas, hudas, barabas, hestas. Oh, hindi ba? Oh, ano tayo? Consistent. Maraming salamat sa mga nagla-like, nag-share at mga nakasubscribe sa channel natin. Marami pa pong nanonood dito na hindi pa po nakasubscribe. Baka naman pwede subscribe din. Oo, at sabi ko nga sa inyo, kakasubscribe ninyo. Palaki ng palaki tayo. Share kayo ng share. Lalong nauurat lahat ng mga vloggers na mga binabayaran ng gobyerno na ito. Totoo ba yun, Boss D? May binabayaran silang vlogger? Nako po, magugulat kayo. Meron talaga, di ba? Noong nakaraan, pinakita ko na sa inyo. Di ba yung kanilang mga binabayad-bayaran? Oh. Ngayon, ganun din. Meron na naman tayong panibagong nakuhang video tungkol sa isang vlogger. Tungkol sa isang vlogger na binistong binabayaran siya. Oo. Huwag ka nang magtaka. Oo nga, kasi ako din gulat na gulat talaga. Gulat na gulat ako dahil talaga palang talamak, mga bossing, etong bayaran sa ating vlogging. O ito, bibigyan ko kayo ng isang sample, ha? O ito, bigyan ko kayo ng isang example. Noong nakaraan, di ba, pinakita ko yung isang baklang kalbo na dating Duterte supporter na ngayon bayaran na. O, di ba, pinag-uusapan natin dito mga korupsyon sa gobyerno. Ito. O, saan nanggagaling yung mga ibinabayad dito sa mga hinayupak na to? Ito, pakinggan nyo. Ito mga sasabihin ko ngayon, ikakapahama ko. Pag ako namatay, Romualdez, siya may kasalanan nito. Nako po. O, itong vlogger na to, hindi ko alam anong pangalan nito pero lagi ko itong nakikita. O, lagi itong nakikipag-away sa mga bashers at saka haters niya . O, ano na rin to? Malaki na rin ang followings nito. Sikat na rin to. Marami na rin tong mga parokyano. Oo, tapos nalilinya ito doon sa mga yung mga skit na mga vlogger. Oo, at saka ito nagpo-promote din to ng mga sugal-sugal .
Oh, pero ngayon, ewan ko kung anong pinag-away-awayan ng mga to, bakit binibisto nila. Siguro sa dami ng pagnanakaw sa gobyerno, bakit hindi na nila ano sa mga puso nila. Hindi na nila maitago sa mga puso nila yung pagkadismaya. Ito, binibisto na nila, oh. Ha? Yung tatakbong Pangulo ng 2028, huwag niyong iboto yan. Ayan, sasabihin ko na lahat. Ang galamay niya, sila Erwin Tulfo, Toyo, Rendon. Ako, Erwin Tulfo, Bastoyo, Rendon, mga tao ni Tambaloslos. Ang ina nyo talaga. Bangka si kayo, ha? Kaya pala anyayaman, no, ha? Pero speaking of these people, ang lalaking tao nito, gaano kalaki pera ang pinakawala sa mga ito? O, hindi ba, pera ng taong bayan yan. Kasama ba yan sa nila, listahan ng mga spendings nila? Legal ba yan? Hindi. Consultant ba mga yan? Ewan. O, ayan, o. O, galing mismo sa isang binabayaran daw nila. Nico David, Makagago, at iba pang mga tao. Nasa flip top yung iba. O, yung mga yun, naninira kay Inday Sara yun. Yung Makagago. Lalo na yung Nico David na yan. Putang ina yan. Oh, grabe makabanat sa mga Duterte yan. Oh, hindi ba noon sinabi ko na sa inyo, merong isang sikat na vlogger na na middleman ng lahat ng mga vloggers na hindi naman mga political pero pinapabanat sa mga Duterte. Nakikita nyo, di ba? Biglang nagulat na lang kayo. May mga nagko-content ng boxing, binabanatan si Inday, biglang-bigla. Oo, yung isang scammer na nasa ibang bansa, nagtatago, binabanatan si Inday, bigla-bigla. Si Rendon Labador, bigla na lang binanatan si Inday, wala namang alam sa buhay yun. Nagugulat ka, bigla-bigla na lang. Oh, ngayon pala, may budget talaga. Yan yung sinasabi namin noon. Ngayon, lumalabas na. Oh, isa-isa, sila mismo nag-aaway. Kung dyan sa Congress, sila mismo nag-i-expose ng mga sarili nila. Yung mga mayor, ini-expose yung mga sarili nila, tsaka yung mga kalaban nila sa Kongreso. O, dito rin sa mga vlogger na binabayar. Kasi pag pera-pera talaga, kapag ka ang samahan nilagyan mo ng pera sa gitna, utang ina, walang mabuting may dudulot dyan. Subukan mo yung kaibigan mo, gawin mong partner sa negosyo. O, subukan mo yung kaibigan mo, gawin mong partner sa negosyo. Putang ina yan, magkaaway na kayo. Wala pang hindi pa kumikita yung negosyo nyo. Basta may pera sa gitna, mag-aaway-away. O, kita mo to, nag-aaway-away sila. Diba? Ano yung mga pangalan na sinabi? Oh, lahat ng pangalan na sinabi nito ng mga vlogger, hindi yun mga political vlogger, ha? Hindi political yung mga yun. Oh, pero binabanata si Inday Sara. Bakit? Bayad daw ni Tambaloslos. According sa kanya, oh, video niya to, kinuha lang natin. Patay tayo dyan. Oh, diretso. Vlogger, iba mga kilalang tao. Ayan, sinasabi ko na ngayon to, kahit ikapahama ko pa to kasi wala na rin eh. Ipapahamak na rin ako ng isang to dahil bayaran na rin siya. Sa bagay, malaki mag-offer rin tao eh. Yun yung kaban ng bayan na pera na ginagamit sa mga influencer para protektahan ng pangkokorap. Ayun. Oh, ulitin natin, ha. Ulitin natin. Dire-diretso para marinig ninyo. May mga pangalan binanggit. Tapos, mga influencer daw. Pera daw ng taong bayan yung ginagamit pambayad. Oh, at mukhang nagdedelikado yung buhay niya. Kaya this is a confession. Sabi nga, a dead man's confession. Oh, kasi baka daw mamatay na siya dahil dito sa confession niya. Sige, pakinggan natin. Ito mga sasabihin ko ngayon, ikakapahama ko. Pag ako namatay, Romualdez, siya may kasalanan nito. Yung tatakbong Pangulo ng 2028, huwag niyong iboto yan. Ayan, sasabihin ko na lahat. Ang galamay niya, sila Erwin Tulfo, Toyo, Rendon, Nico David, Makagago, at iba pang mga tao. Nasa flip top yung iba vlogger, iba mga kilalang tao. Ayan, sinasabi ko na ngayon to, kahit ikapahama ko pa to kasi wala na rin eh. Ipapahamak na rin ako ng isang to dahil bayaran na rin siya. Sa bagay, malaki mag-offer rin tao eh. Yun yung kaban ng bayan na pera na ginagamit sa mga influencer para protektahan ng pangkokorap. Oh, di ba? Bad. That is so bad.
Yan yung sinasabi natin. Kaya tayo maging ano tayo, maging proud tayo mga bossing sa mga sarili natin, ha? Maging proud tayo kasi hindi tayo part ng corruption ng mga ganito. Na kahit na maraming mga offers sa atin para bumaliktad, nandito pa rin tayo magkakasama. Nilalabanan pa rin natin yung mga ganitong klase ng kahayupan. Diba? Kaya sabi ko nga sa inyo, yung mga vlogger sa kabila, tangina walang mga prinsipyo yan. Yung mga gunggong na mga yan, walang mga prinsipyo. Pero mo, walang argumento. Walang maipakitang magandang ginagawa ng kanilang amo, puros batikos lang. Hindi ba? Sabi ko nga sa inyo, kung tapatan tayo ng mga alam natin tungkol sa mga nagawa ni Duterte versus alam nila tungkol sa nagawa ng mga principal nila. Walang maipapakita yang maya. Meron lang yan alam ibatikos sa mga Duterte kasi may script yan. Di ba? Kaya yan, magano na tayo. Aside from that, mag-topic na tayo mga bossing. Ito. Pakinggan naman natin itong isang balitang ito. Sal-in reveal daw. May bago na naman to si Bongbong. May bago na naman siyang pautot. Putang ina, sal-in reveal naman daw. Alam mo Bongbong, ang dami mo nang pinatutupad. Isumbong kay Bongbong. Yun yung programa mo. Mantakin mo man, ang laki-laki ng confidential funds mo. Umaasa ka pa sa sumbong ng tao. Di mo naman binabayaran yung mga nagsumbong. Saan mo dinadala yung confidential funds mo? So parang kung hindi ka magsusumbong sa kanya, wala siyang gagawin. Ganun eh. Bakit nang yan? Bakit binigyan ka pa ng budget para dyan? Para sa mga irregularidad. Sal-in reveal naman ang gusto ngayon. Hindi na nga niya matanggal-tanggal. Si Bonoan, kung ano-ano, si Bonoan naman, bawal na daw mag-travel. Yung mga taga DPWH, bawal na naman daw magsilayas sa Pilipinas. Putang ina, dapat ka magsilayas ng mga hayop na yan eh. Tapos wag nang pabalikin ng mga punyeta na yan eh. Ba't yung pinipigilan? Ang dami na magnanakaw rito, gusto na magsilayas, palayasin nyo na. Di rin naman mababalik yung mga pera na yan. Mga pinagnanakaw nila. So ang dami nilang pautot, bawal daw mag-travel muna lahat ng mga taga DPWH unless mamamatay na. Ganun lang. Tapos ito na naman, sal-in na naman. Diyos ko po, anong kabalbala na naman to? Pangulong Bongbong Marcos sa hamong magpa-lifestyle check din siya. Ayon pa sa Malacanang, handa ang Pangulo na isapubliko ang kanyang salin kung kinakailangan. Gago. Anong sabi ni Claire na naman? Handa ang Pangulo isapubliko ang kanyang salin kung kinakailangan. Kailangan. Nung kinakailangan, ipakita nyo na kung talagang pero kaya nga sila willing ipakita yan eh. Kasi alam nila na manageable yan. Kaya nilang magikin yan. Yung drug test, dapat ang sinabi mo, willing siyang magpa-drug test kung kinakailangan, ganon. Di ba bakit pag sal-in, willing kayo ilabas, pero pag drug test, hindi. Walang hiya kayo. Mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, ano pang sinabi ng palasyo tungkol dito? Yes, Gigi, siniguro nga ng palasyo na nakahanda si Pangulong Bongbong Marcos at maging ang iba pang mga opisyal ng ehekutibo na humarap o sumailalim sa lifestyle check. Ito yung ipinag-utos si Pangulong Bongbong Marcos kasunod nga ng pagkakasangkot ng ilang opisyal ng pamahalaan dyan sa sinasabing posibleng anomalya sa flood control projects. Ang sabi ni Undersecretary Claire Castro, bagamat handa nga na sumailalim sa lifestyle check, sana wag na daw haluan ng anumang issue ng politika itong isinasagawang pagsusuri dito sa... Gago rin. Wag daw haluan ng issue ng politika itong pagsusuri. Putang ina yan. Mga politiko yung involved. Ba't hindi mo haluan ng politika ito? Walang hiya kayo talaga Pagka kayo yung may kasalanan, wag haluan ng politika. Pero pag Duterte yan, putang ina, araw-araw yan. Babanatan yan, araw-araw, puro politika yan. Hindi ba? Yan ang problema eh. Hindi kayo makakalabas, hindi kayo makakatakas talaga dito, Claire.
Oh, kahit ano pang sabihin mo, wala na kayong bangon dito. Bistado talaga kayo rito. Oh. Posibleng korupsyon sa Ayan, oh, putang ina, lakad na lakad, parang baliw. Ay, naglalakad sa bukid. Ina, baka matuklaw ng ahas yan. pamahalaan. Tugon yan ni Jose Castro doon sa Nagpa-video talaga siya na naglalakad siya sa bukid, do. Kinginan to. Tingnan mo, ha. Naghahanap siya ng flood control project. Mata mo pa lang, pwede naman, kailangan mo pa maglakad ng ganun, tapos kinukunan ka pa sa malayong ugok ka. Utangin na talaga tong mga to, puros mga payaso eh. Ding pahayag ni Senator Risa Ontiveros na sana magkaroon ng full disclosure doon sa statements of assets, liabilities, and net worth ni Pangulong Bongbong Marcos. O Yung salin ng mga yan, wala yung salin, walang kwenta yan. Tingnan nyo yung salin niya, tingnan nyo yung lifestyle nila, ganun yun. Hindi yung salin lang. Lifestyle check talaga. Titingnan mo yung salin niya doon sa rangya niya. Tsaka hindi lang dapat yung politiko, dapat pati mga anak, mga kamag-anak, lahat. O, yun ang dapat nila lifestyle check, hindi lang yung, syempre, yung mga yan, nakaano yan eh, alam nila, nakatutok sa kanila tao eh. O, si Zaldi ko ba, mayroon bang vlog na nagpapakita, nagbabayad siya ng 750,000 na bill? Wala. Yung mga kamag-anak ang meron, mga ganung vlog. O, yung mga malapit, kaibigan, yun ang dapat na nila lifestyle check dahil yun ang tagalaba ng pera ng mga yan. SALN na tinatawag. Pero kalauna naman sa press briefing niya sa Malacanang, nilinaw naman ni Jose Castro na willing naman o nakahanda naman si Pangulong Marcos na ilabas yung kanyang SALN kung kinakailangan. Pagtatanong naman kay Jose Castro kung ano yung inaasahang proseso dahil nabanggit niya yung ombudsman na pwedeng isa sa mga mag-initiate nitong lifestyle check. Ang sabi dyan ni Jose Castro, independent institution ng ombudsman kaya ayaw na nilang sabihin kung ano yung prosesong gagawin nito. Narito ang pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Sinabi po natin na ang Pangulo, ang buong ehekutibo ay ready for lifestyle check. Oh, bakit sa drug test ayaw nyo? Mas mahirap yung lifestyle check, ang tagal nun. Eh, yung drug test, simple lang, uupo ka lang, kukuhanan ka ng buhok, saglit lang yun. Tayo na yan, saglit lang yun, tas lalabas na yung resulta nun ilang araw. O, bakit sa lifestyle check pwede kayo? Pwede sa drug test, bawal. Bakit? So wag po tayong lumayo sa issue. Ang issue po ngayon ay tuligsain at habulin ang mga involved sa flood control projects. So, yan, o, si under ng kaninong administrasyon sa amo mong gunggong. O, sa kanya, ba't hindi mo sabihin? Kasi kapag panahon ni Duterte, ang bilis mo sabihin, panahon ni Duterte. O, ngayon, panahon ng amo mo, ang daming magnanakaw. Sino may kasalanan yan? Si Duterte? Ang bilis yung manisi kapag sa Duterte. Katulad niyan, si Kusi. Oh, sinintensyahan ng ombudsman. Putya kaibigan, ano yan? Administrasyon ni Duterte yan. Yung energy. Oh, ano bang kaso yung mabigat ba? Ano lang, parang monopoly ang dating. May monopoly lang ng parang nagsusupply ng basta dyan sa sa Department of Energy. Inuugnay kay Duterte. Pero putay na ito si Bunuan na walang alam. Sandamukal bilyon-bilyon ang nilustay. Ghost Project. Hindi maisisi kay Bongbong. Ba't ganun? Grabe naman kayo. Sama-sama ng ugali nyo. Ha? Hindi pwedeng ganyan. Pag sinisi natin si PRD sa lahat ng kabulastugan ng panahon niya, formally sinisisi kay Duterte. Diba? Formally sinisisi din kay Duterte. May kinalaman dun, sinasaldi ko din. Tapos ito, flood control project, dahil namasyal sa Bukirin, si Bongbong, di na siya kasangkot dyan. Lahat ng kagaguhan nangyari under his administration, liable siya dyan dahil siya presidente. Diba? Tama, mali? Si Bunuan, kaninong tuta yan? Sa kanya. Tinanggal niya na? Hindi pa. Napakadami niya ng ghost projects na nakita. Si Bunuan nandyan pa. Ba't hindi ka nagagalit?
Ikaw talaga, Claire, ha? Double standard ka, ha? Huwag po natin ibahin at huwag tayo medyo mamulitika patungkol dito. Gogo. Pagka kayo yung sangkot, wag mamuliti ka. Style mo bulok. At Maricel, nabanggit ba na Malacanang ang gagawing lifestyle check ng BIR sa mga kontratista? Jiggy, walang binabanggit ang Malacanang tungkol sa planong gawin ng Bureau of Internal Revenue patungkol nga dito sa gagawing lifestyle check sa mga contractor. Pero nakausap sa programang Ted Filon at DJ Chacha ng True FM, mismong si BIR Commissioner Romeo Lumagi. At dito, sinabi nga niya na sinisimulan na yung lifestyle check dito sa mga contractor base sa ipinag-utos si Pangulong Bongbong Marcos. Uunahin daw yung 15 kontraktor ng DPWH base doon sa nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos na pinakamaraming proyekto na nakuha sa pamahalaan. Kakayanin naman daw ito so far, pero sakaling kukulangin yung personnel o yung mga tauhan ng BIR na hihimay-himay sa mga assets nitong contractor na to, pwede naman daw bumuo ang BIR ng isang special team na tututok dito. Pero ang target nila ay sana nga. Kaysa kami ang tinatarget ng BIR. Kasi kaming mga pinatawag sa Quadcom, iniimbestigahan ng BIR. Ewan ko kung bakit. Ng tinapayo, hindi naman kami naglalabas ng mga yaman namin sa social media. Wala naman kami yaman. Meron lang ako dito, putang inang yan, nail cutter. Yan ang ari-arian ko, at saka pink na pangtanggal ng uban sa baba. Yan lang ang meron kami, pero inaano kami ng BIR. Kailangan ko pa magpunta ng BIR. Ayun na nga, nag-hire pa ako ng accountant para lang mag-asikaso noong mga dokumento na kailangan kong ipresenta dito sa BIR na to. Diyos ko po, samantalang yung mga nagpapakita ng mga yaman nila sa kanilang mga vlogs, ayun. Walang hiya na yan, pagbanggain yung assets, properties o yaman itong mga contractor na to versus doon sa mga kinikita nila para malaman kung meron nga ba talagang lumalabas na kickback mula sa mga flood control projects. Pero bukod dyan, nakipag-ugnayan na rin daw ang BIR sa LTO tungkol naman doon sa mga tinatawag na luxury cars, yung 4 na po na nadiskubre na pagmamayari ng mga diskaya. Ito kasing mga diskaya, yung sinasabi na kabilang sa 15 contractor ng DPWH na marami rin. Ba't si diskaya lang? Ba't si Saldi ko? Yung SunWest, tingnan nyo rin. Tanginang yan. Yun daw, si Saldi ko daw pinakamayaman na congressman. Bakit? Tingnan nyo rin yung mga property nila, yung yung mga property nila sa Bicol. Yung mga beach resorts nila, di ba? Magkano na sweldo ng congressman? Paano yan? Tsaka, bago sila naging congressman, magkano ang net worth nila? Magkano na sila ngayon ang net worth? Tignan mo si Tambaloslos, magkano lang daw net worth niyan nun? Ngayon, dumami na sobra-sobra. Di ba? Dapat yan ang mga tinitingnan nyo kung saan pa kayo pumupunta. Proyektong nakuha dyan sa DPWH. So kabilang yan doon sa mga tututukan nila, pero nagbabala rin ang BIR na sakaling merong bumili ng mga luxury cars ng mga diskaya at mapatunayan na posibleng kasabwat ito para mapagtakpan kung ano man yung mga kailangang malamang impormasyon tungkol dito, pwede rin silang maharap o magkaroon ng mga liability. Tulad niyan, topic subject na ngayon ng mga diskaya. Ano nang ginawa natin sa mga diskaya? Meron naman nagpunta sa mga diskaya para imbestigahan sila? May nagsampa na ba ng kaso sa mga diskaya? Kasi ang alam ko, pinapatawag pa lang sila sa Senado. Aside from that, ang gobyerno natin mismo, since questionable sila, nag-conduct na ba ang, hindi lang ang BIR, NBI, sino pa ba? Kung sino pa man, DOJ o kung sino pa man yung dapat na nagpupunta ron at iniimbestigahan na sila, meron na ba? Bongbong, wala pa. Tang-ina dyan. Puros statement. Mas marami ka pang statement kaysa sa mga na-solve na problemang hinayo pa ka. Pakinggan natin ang sinabi ni Commissioner Lumagi.
sumulat na po tayo sa LTO para malaman kung ano-ano ba yung mga sasakyan na nakarehistro under sa kanilang mga pangalan at para makita natin yung in totality kung ilan po ito. So yan ang gagawin natin at yan ang sisimulan natin pagka idadagdag po natin yan at ito-total natin. Bukod pa dun sa mga lupa na meron sila. So ongoing na po, malapit na po tayo matapos sa kanilang pag-audit. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricel Alili. Ayan. Di ba tayong balita, no? Oh, ang sarap mag-vlog ngayon dahil yung balita o mga tax fraud. Yan nga, iimbestigahan. Putang ina, may balita pa rito kay Tori. Oo, ito si Tori, sumasali pa, visit na ito. Hindi naman interesado sa kanya tao. Walang hiya na ito. O sige na nga, bigyan na nga natin ng konting highlight itong pagmumukha nitong hayop na to. Oh, wag daw kayong maawa sa kanya. Magandang araw po sa inyong lahat. Ulul. Ang kinaganda ng araw, mukha mo yan. Pag nakikita yung mukha mo, hindi maganda araw. Una po sa lahat, maraming salamat sa aking mga taga-suporta. Ramdam Wala kang supporter, visit ka. Sa isip mo lang may supporter ka, ano ka ba? ko ang inyong pagmamahal at tiwala. Ramdam mo Inaramdam mo pagmamahal mo at tiwala. Gago, punta ka sa social media, tingnan mo pinaglalaroan ka dun. Ilang yan. Pinagtatawanan ka kaya. Ramdam ko, ang sumusuporta sa'yo si Dilima lang. Wala nang iba, tsaka siguro mga anak mo, yun lang. Wala, tuwan-tuwa na wala kang hayop ka. Sa gitna ng lahat ng kaganapan at nagaganap, ang inyong mga salita at panalangin ang nagsilbi at magsisilbing lakas at inspirasyon ko. Ayun ang gago, dami nagdadasal sa'yo, mamatay ka na Oo, sa dami ng hinayop mo. Alam mo ilang milyon yung KOJC? 7 milyon yung buong mundo, pinapanalangin mo, mamatay ka na. Nagsasasabi mong visit ka. Ikalawa, salamat din sa mga naawa sa akin. Gagawa na naawa sa'yo. Kaya na naawa sa'yo, sarkasam yun, tanga. Oo, naawa sa'yo. Kasi hindi dahil sa tinanggal ka sa trabaho. Naawa sa'yo kasi, putangin na, ginawa kang basahan. Kaya na ikaw yung basahan, malinis pa, tinapon na. Ganun ang uri mong hayop ka. Ngunit hinihiling ko sa inyo, huwag niyo akong kaawaan. Gagawa na naawa sa'yo, tanga. Wala, sa isip mo na nangyayari yan. Walang naaawa sa'yo. Huwag ka mag-alala. In spite of my abrupt removal as Chief of the Philippine National Police, okay po ako. Kung meron man tayong dapat kaawaan, iyon ay ang milyon-milyon nating mga kababayan na paulit-ulit na nagiging biktima ng palagiang pagbaha. Tarantado, hindi ka kasali dun. Huwag mo nang yun. Huwag mo nang puntahan yung baha. Chayan. Hindi ka kasali dun, Tore. Huwag ka na nga dyan. Sila ang tunay na nangangailangan ng tulong at kalinga sa panahon ngayon. Sapagkat hindi naman sila ang dapat laging nagdudusa at naghihirap tuwing tagulan. Ikatlo, inuulit ko na wala akong sama ng loob sa ating Pangulo. Alam mo, wala kang kapasidad, wala kang qualifications. Kumbaga, malayo sa katotohanan na maging hepe ka ng polis. Pero ginawa kang hepe ng polis kahit na 80 days lang. Dapat talaga hindi sumama ang loob mo sa kanya. Dahil kung dadaan ka dun sa ruta na normal, putang ina, malayo kang maging hepe ng pulis. Bopols ka Malayo ka dun. So 2027 magre-retire ka na Malayo ka sa pila. Kaya nga shortcut mo, kaya ginawa mo lahat ng kahayupan magpasalamat ka kay Bongbong kasi kahit papaano naging happy ka for 80 days. Pero haba na nga nun, dapat 2 weeks lang para na maramdaman mo yung promotion tapos palayasin ka na Yun ang dapat sa'yo. Nauunawaan ko na kailangan niyang gumawa ng mga mabibigat na desisyon at ang pagkaalis ko bilang Chief of the Philippine National Police ay isa lamang sa mga ito. Hindi mo bigat na desisyon yun, gagi, good riddance ka. Actually, isa nga yan sa pinakamagandang ginawa ni Bongbong It's sabi ko nga kung meron siyang ginawa sa Pilipinas na maalala ko siya, yan yung pagsibak sa'yo.
Pero yun, nagawa sa bayan na maganda, wala talaga eh. Ang pinakamagandang nagawa niya sa bayan is tanggalin ka. Kahit papaano may nakita na akong isa. Oh. Ano pa? Pulis pa rin naman ako, and I serve and I still continue to serve at the pleasure of the President and our country. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Nakatang po siya, sumipsip pa, ulul. Wala na. Kahit na ano pang ibigay sa iyo na posisyon, considered as demotion na yan. Kahit na ano pang posisyon, kahit bigyan ka pa ng posisyon sa kung saan sa gabinete, kung ano-ano man. Demotion na yan. Oo. Ang pinakamasaklap dito, hindi pwedeng dalawa ang 4-star general. So, one has to retire early. Anak ng tinapay, ikaw yun. Hindi ka lang tinanggal. Putragis yan. Pinagre-retiro ka pa. Ibig sabihin, wala ka talagang silbi. You're a nobody. Walang bilang, walang bigat, walang silbi. Tapos na ang pagsisilbi mo sa kademonyohan nila. Ngayon, naging biktima ka ng sarili mong katangahan. Nagtiwala ka sa mga demonyo, nagtiwala ka sa mga ahas, tinuklaw ka tuloy. Oh, so enjoy mo ang iyong maagang retirement. Kung gusto mo, mag-boxing ka, gusto mo, suntukin mo yung mukha mong sarili mo. Oo, at sorry ka. Dahil si Remulla ang pinili. Uy, pero in fairness naman itong si Torre, kaya daw siya tinanggal ni Remulla kasi parang sinasabi dun sa report na si Remulla may plano na mangurakot. Si Remulla daw parang may planong mangurakot eh. Ito mabilis lang bago tayo magtapos. Parang sinasabi dito sa report na ito, meron daw yatang procurement ng malalakas na baril na gusto ni Remulla. Pero tinanggihan nito ni Torre, doon sila nagkaroon ng problema. Kasi daw ang dapat nagpo-procure noon dahil malalakas na armas ng mga baril yung AFP. At simula daw noon, wala na. Nag-away na sila. Diyos ko, pera-pera din pala. According dito by the way, yung Nartates, si General Nartates, meron din yung naging kaso ng parang katiwalian din eh. Pero na-dismiss naman yun. Chinek ko meron siyang isang kaso, yung pag-purchase din ng mga 45 caliber na baril. Sige, ano yun ito mabilis para makita nyo. Baka sabihin nyo, nami-make news tayo. Ikaw talaga Remulla matapos mong pakinabangan to inano mo na, ginawa mo ng pinagkanuno mo Interior Secretary John Vic Remulla na pinayuhan niya si PBBM sa mga alingas-nga sa opisina ni dating PNP Chief Police General Nicolas Torre. Ayon sa source ng Billionario News Channel, hindi lang ang sinibak na hepe ang naitsapwera ni Remulla, maging umano ang predecessor nito. Yan ang exclusive agenda report ni Francis Volpe. Hindi pa raw mabasa ni Acting Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang tunay na dahilan sa pagsibak kay dating PNP Chief Nicolas Torre. Kamakailan, gumawa ng ingay ang paghamon ni Baste ng suntukan kay Torre. Matapos kumasa, agad nag-schedule ng charity boxing match ang dating PNP Chief na inisnab ni Baste. Dahil hindi naman daw niya talaga hinamon si Torre. Naging bahagi pa ito ng speech ng Pangulo sa kanyang ika-4 na sona kung saan pabiro niyang ihinilera si Torre sa Pinoy. Ay, dito makikita talaga mahina si Bongbong Nakikinig sa mga bulong-bulong. Remulla lang, bubulungan ka. Ano ka na kagad? Magbabago ka na kagad ng isip. Ganyang kahina ang kukote ni Bongbong. Kasi kung firm ka na presidente, PNP chief mo yan, DILG ka, anong problema nyo dalawa? Ba't di kayo mag-ayos? Ayusin natin yung problema nyo. Hindi yung putangin na pakikinggan kita tapos tatanggalin ko yung isa. Mukha tayong tanga niyan. Kakatapos lang ng sona Puta yan, matai-tai pa nga kinikilig. Nung binati ko na champion siya tapos natanggalin natin, anong itsura natin yan? Si Bongbong walang pakialam talaga sa image niya Basta kung ano yung sabihin sa kanya, putangin na parang spongha. Ano yung spongha? Yung sponge.
O kung ano itapon mo, hihigupin lang niya. O so ngayon, dito sa kay Bongbong, kung sino yung pinakamalapit sa kanya na magbubulong sa kanya, yun lang yung paniniwalaan niya. O putya yan, kawawa itong gagon to. Akala niya untouchable siya, tatanga-tanga yung pinanigan niyang leader. O ayan, collateral damage siya. Sports champion. Palagay ni Baste, demotion para kay Torre ang pagkakasibak sa pwesto. Wala nang mas mataas pa dyan sa pagkapulis mo. Diba? Hindi ka naman pwede ilagay sa ibang appointed position like CID, NBI. Yan naman yung appointed ng demoted siya. So tingin ko may internal na conflict talaga na nangyari dyan. Hindi raw kilala ni Baste ang pumalit na PNP OIC na si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Pero isa lang daw ang tiyak niya. Sino man ang iupong police chief, kasama sa trabaho nito ang pagharas sa kanyang pamilya. May order talaga yan na puntiryahin tayo. Yan naman lagi Hindi ka naman maging chief PNP pag wala kang gagawing against sa amin mga Duterte o sa mga supporters natin. Si Torre ang nanguna sa paghuli at pag-surrender kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC sa The Hague. Pero para sa anak niya, tapos na ang issue na ito at hinaharap na ng pamilya ang proseso sa kasong Crimes Against Humanity ni FPRRD. Pero sa ako, immaterial yung kay Torre, tapos na yun lahat So, kung ano man yung reward niya nung kinuha siya, wala na, tapos na. Yung tatay ko nandyan na sa ICC. Posible rin daw na totoo ang turf war issue ni Torre at Interior Secretary John Vic Remulla na unang binalita ng Billionario News Channel. Kaya hindi umano diversionary tactic ang pagsiba kay Torre para matabunan ng flood control scandal. Mas more on tingin ko talaga internal conflict yan kay Torre. Di sila nagkakasundo kasi nagsimula na yan nung kay Remulla, di ba? Nagkakasagutan sila. Hindi mo naman din masasabi na diversionary tactic because the president himself ay ginagamit na yung flood control projects na PR niya. So I think it's blowing up on his own face right now. Sa kanyang unang public appearance sa kamera para umano batiin ang kaarawan ng kaibigan, hindi na naka-PNP uniform ang 4-star general pero wala raw siyang sama ng loob o tampo kay PBBM. Look at me straight in the eye. Do I look like somebody who is bitter? Tumanggi muna siyang magbigay ng detalye. Abnoy talaga no? Kung hindi ka nagalit sa ginawa sa'yo, putang ina, mas lalo kung kukwestiyonin yung stability ng utak mo. I mean, you have all the reason to be angry, to get angry. Yes, pwede ka maging grateful, pero alam mo sa sarili mo na you have go beyond kung ano yung mandato sa'yo just to please them. Tapos ganito ba yung ginawa nila sa'yo? Tapos hindi ka magalit. Normal lang na magalit ka Ang hindi normal yung hindi ka magalit. It's either bobo ka, tanga ka, o they have something against you na alam mo na if you will not wag your tail, ika nga, gagamitin nila against you, kakanain ka nila, pwedeng ganun. O, di ba? Kung ano ang susunod para sa kanya, sa isang panayam, inamin ni Remulla na pinayuhan niya ang Pangulo sa mga alingas-ngas sa opisina ng Chief PNP. Pero bukod sa simpleng turf war, may lumulutang din na issue ng insubordination dahil tumanggi umanong pumirma si Torre sa isang accomplished request para sa deal na 8 billion peso funding for arms procurement. Nako po, 8 billion. Remulla, nako. Although, dininay na to ni Remulla. At hindi rin naman to sinasabi or hindi rin to tinatouch ni Torre. Ewan natin, lalabas to balang araw. Antayin nyo lang. Malalim na malalim itong awayan na to. Balang araw lalabas ito. Tingnan mo. Pero yun nga yung sinasabi ko, Torre. Tatrabahuhin ka ng mga yan, unahan mo na. Kasi kapag kayan, sinabi mo, patatagalin mo pa, wala naman hiniwala sa'yo. Pero kung ngayon palang ilalabas mo na, at least may laban-laban ka. At least. Kasi pagka pinag-retire ka ng mga hayop, walang ibibigay na pwesto sa iyan.
Walang posisyon na ibibigay sa iyo. Maniniwala ka bibigyan ka ng posisyon. Sabi nga nila mayroong ibibigay na posisyon. Tinanong siya, tatanggapin mo yung posisyon? Anong sabi ni Torre? Wala kang inaalok, ano tatanggapin ko? Walang iaalok sa iyo yan. Ano pa bang sa ano mo, sa skill set mo? Ano pa ba yung sa tingin mong pwede na paglagyan sa iyo sa gobyerno? Wala. Oh, so wag ka nang umasa na magkakaroon ka ng posisyon, binalasubas ka talaga nila. So, wag ka nang tatanga-tanga as early as now, ilabas mo na kung ano yung mga nalalaman mo dahil pag yan napanis, wala ka na. Oo. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng Billionaire News Channel, ang paninindigan dito ni Torre, isang civilian agency ang PNP, kaya ang pagbili ng 80,000 unit ng assault rifle ay dapat para sa AFP. Dahil dito, tuluyan na umanong nabwisit ang nagtutulak ng deal na si SILG. Nako? So, totoo ba yan? Although, mapagkakatiwala ang source ng isang media outlet, alam natin, fake news yan. Oo, pero kung totoo to parang lumalabas pa pala na si Torre, siguro baka gustong bumawi sa lahat ng kademonyohang ginawa niya. Kaya hindi siya papayag na papadaanin sa kanya yung kukurakutin nito ni Remulla. Parang lumalabas dito. O ito si Remulla, palagay ko baka may kitain dito. O kaya ayan, ginagawa niya. O ayaw niya sigurong pusoy sa kanya. Pinadadaan niya kay Torre. Sabi ni Torre, ayoko. Ayun niya, ikaw lang kikita dyan Hindi ako kikita dyan. Oh, ngayon dahil tumanggi naman tong isa, nagalit tong isa, binulungan yung presidente. Oh, sinibak ngayon yung isa. Nga. Puros kasi mga kawatan Pero ano lang to dininay na to ni John Vic Remulla, pero alam niyo napakasinungaling nito Di ba nuknukan ng sinungaling to? Huling-huli sa camera, nagsisinungaling to. Huling-huli na, pero putya pinanindigan under oath dyan sa Senado. So, lahi ng mga Remulla yan, kasinungalingan. O tsaka lahi talaga ng mga Remulla yung traidor. Tinraidor niyan si Binay sa mga Duterte. Tapos tinraidor yung mga Duterte ngayon. O ngayon tinan mo, tinraidor na naman si Torre. Sabi sa inyo basta ito si John Vic, tandaan niyan. Yung mukha ng traidor, yan mismo yun. At nagresulta sa 85 days lang na pag-upo ni Torre bilang Chief PNP. Sinalo niya ito mula sa 2 beses na nagkaroon ng term extension na si Police General Romel Marbil. Ayon naman sa isa pang source ng Billionaire News Channel, minsan nang naitsupwera si dating PNP Chief Marbil nang hindi ipinaalam sa kanya ni Remulla at nooy second top cop pa lang na si Nartates ang scripted na umano'y pag-rescue sa 14-year-old Chinese student na hinihinalang na-kidnap, kept in the dark. At hindi rin umano ipinaalam kay Marbil ang Anson Ke kidnap for ransom at murder case. Pucha, parang may mga sindikato sa PNP, no? Sila mismo, mga taga-PNP, nagbubunyagan ng mga sindikato nila. Kaya naman pala, delikado rin tayo rito pala kay Nartates itong bilyonaryo na to kung ano-anong binabalita. Hanggang lumabas na ito sa balita. Naulit raw ito ngayon sa pagsibak kay Torre na ayon sa aming source ay nagpapakita kung gaano kalawak ang kapangyarihan ni Remulla at Nartates. Wala raw kontrol si PBBM sa sarili niyang gabinet. Kaya pala nililipat ni Torre itong Nartates kasi may sindikato sila ni may tandem silang dalawa ni Remulla. O kaya yan. O siguro pupunta rito kay kay Bongbong, sir. Pucha, kinakana tayo nung kinakana tayo nung aso natin ngayon sa Bongbong, ganun, babala ka na dyan. Sibakin mo na. Katulad yan, sinasabi noong daw ng bilyonaryo, yung intel nila, na si Bongbong daw walang kontrol sa gabinete. Totoo naman yan. Ang inasang ka makita, may kontrol na ganyan, sariling, yung nguso nga niya, hindi niya makontrol, yung gabinete pa. Di ba? Yung pag-ngiwi-ngiwi nga niya, hindi niya makontrol, gabinete niya pa, hayop yan. At nagpaka-kingmaker si Remulla sa ibabaw ng Chief PNP. Nako, kingmaker, isa lang kingmaker
Si ano lang yan? Ano ba to? Attorney Vic Rodriguez. Kayo talaga. Ay nako. Ayan na nga. So sana marami kayo natutunan. Napakarami natin binalita. Sana marami kayo natutunan. Mabuhay kayo. At magkita-kita po tayo muli sa susunod na vlog. Magandang araw po. The next performance will start momentarily.